sa pagbabalik loob. May mga tao na alam na ang katotohanan pero hindi nila ginagawa. At taluyan na silang nawala or nalayo sa presensya ng Panginoon, sa liwanag ng Panginoon. Sabi sa Hebreo 3 verse 15, kung marinig nyo ngayon ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. You have heard na ang message ng Panginoon ngayon ay nasa inyong harapan na. Kayo na lang ang tatanggap. Sabi, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Tanggapin niyo si Kristo sa buhay niyo. Huwag niyong baliwalain ang calling ng Panginoon dahil minsan lang ito sa ating buhay. Baka hindi na dumating ulit ang pagkakataon. But God loves us. Darating at darating ang pagkakataon. And now, baka kayo, ngayon, baka naiisip nyo ngayon ang pagkakataon na yan. Ang pagbabalik loob ay nandirito lang. Hindi pa huli. Ang Diyos ay mahabagin. Pero ang paanyayang ito ay may expiry date. Parang isang can, no? Parang isang sardinas. Meron siyang expiry date. Hindi dahil sa nawawala ang pagmamahal ng Diyos, kundi dahil maaaring mawala ang ating pagkakataon. Kaya take the opportunity. Kuhain niyo yung oportunidad habang nandyan pa kasi baka mawala na yan. Magsisi tayo bandang huli na. Napakalungkot. Alam niyo ba, huwag niyong mamahalin ng kasalanan. Kasi even si Satan alam niya ang katotohanan pero hindi niya ginagawa. Pagdating ng Panginoon, lahat ng tao ay mabubuhay. Kahit yung mga masasama. Pag nabuhay yung masasama, sabi sa The Great Controversy, mabibigyan sila ng time para magplano upang atakihin yung bagong bayan ng Diyos, the New Jerusalem. Mabibigyan sila ng oras, mabibigyan sila ng mga tank, mabubuhay yan sila, Hitler, yung mga dating mandirigma, mabubuhay yan sila, mabibigyan sila ng mga tank, mga kagamitan na pandigma. Pero, nung aatakihin na nila yung New Jerusalem, pag-atake nila doon, nakita nila yung glory ng Panginoon, lumiwanag. Then, na-realize nila, bakit sila hindi naligtas? Dahil kay Satan. Alam mo ang ginawa nila? Imbis na atakihin nila yung New Jerusalem, tumalikod sila at si Satan yung inatake nila. Nakasulat yung sa The Great Prophecy, but we don't know what will happen in the last days. Pero ayun ang nakasulat sa vision ni Miss White. Sabi doon, si Satan ang atakihin nila. And, nung namatay na lahat ng wicked, si Satan ang natira dito sa lupa dahil siya ang pinakamatagal na masusunog. Even si Satan nagsisi sa kanyang mga nagawa. Sumigaw siya sa pagsisisi. Kaya, paano pa kaya tayo mga nadaya lang ni Satan? No? This is the right time upang magsisihan natin ang ating mga kasalanan. This is the right time na tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. This is the right time upang takpan natin ang ating kabilang tenga upang hindi lumabas yung message. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi next week, hindi kapag ready ka na ngayon. Hindi yung, bibigay ko na lang yung buhay ko sa Panginoon kapag ready na ako. Bibigay ko na lang yung buong buhay ko sa Panginoon kapag umabot na ako sa ganitong edad. No. This is the right time. Ngayon. Kaya, kapatid, huwag niyong sayangin ang katotohanan ng alam mo. I know you have a light that you receive sa mga sermon na narinig natin. I know na may marami kayong mga alam, mga matatalino kayong bata. I know na kayo pumapasok ng schools. And even sa schools, sinuturo na about sa God. At kahit sa kalye, may narinig tayo ng mga nag-preach sa gitna. Ewan ko lang kung pinapakinggan natin. And even sa ating reels sa Facebook, may nakikita tayo mga picture ni Jesus Christ sa Facebook. And even kapag nag-scroll kayo sa TikTok, may mga nababasa kayong mga Bible verses. You have the light that you receive. Baka ito yung time para i-share mo. Kulang ka lang sa experience, kulang ka lang sa training. Pero, what if dumating ang panahon na
hindi na si Kuya Ivan yung nakatayo dito? Si Yana Mena. What if hindi na si Kuya Ivan yung nagli-lead ng song service? Si Elizabeth na. What if hindi na si Kuya Ivan yung nagpe-preside? Si Francine na. What if hindi na si Kuya Ivan yung nagpe-preach? Si Dave na. Ang pag-preach ay hindi nakabase sa edad. Tapos ikaw lang. I'm 18 years old. Natuto ako mag-Bible study, natuto ako mag-preach. 18 years old nung ako ay naging medical missionary. Bakit yun eh, kilala mo ako. Pag inaayang mo ako mag-church, ako si Tangge. Pero, God teach me how to speak in the front of people. Amen. God teach me how to be humble. And God teach me how to prepare a church. And He always guided me. And is always with me. Amen. Even sa pagtulog, naramdam ko na sinasamahan ako ng aking Panginoon. No? Hindi lahat ay nabibigyan ng liwanag na tulad ng meron ka. At kung binigyan ka ng Diyos niyan, inaasahan niya na mamumuhay ka ngayon at i-share mo to sa iba. Huwag mong gawing laro ang kasalanan. Huwag mong gawing hobby ang pagsuway. Yung ginagawa na lang libangan natin yung maraming nagre-review sa atin na tao. Kapag nagmumura tayo, may mga sumisita sa atin, pero parang ang hirap sundin. Huwag natin gawing hobby. Dahil yung mga simple hobby na yan, that is called simple sin. Sapagkat kung alam mo na ang tama, pero patuloy mong ginagawa ang mali, kasalanan yan sa harap ng Diyos. Ngayong araw, gabi, piliin mong isuko ang puso mo sa Diyos. Huwag nang hintayin pang masanay sa kasalanan. Huwag mo nang hintayin na lubog ka na, hindi mo na kaya kumahon. Kilala niyo ba si Michael Jackson? He's a pop star. He is the most famous man in the world. Alam niyo kung bakit namatay siya? It's called Illuminati. He offered himself to the demon. May kilala akong May kilala akong siya. Writer din siya, STA. Bata pa lang siya, in-offer na siya sa demonyo. Nasa sinapupunan pala siya ng mama niya, in-offer na siya sa demonyo. Pero yung tatay niya ay nagkamali. Nai-enroll siya sa Adventist school. Doon siya nagsimulang ma-convert. Then kinuwento niya yung testimony niya about doon sa dati niyang pinanggalingan. Yung mga pop stars sa Hollywood, sinusurrender nila yung sarili nila or ino-offer nila yung sarili nila sa demon upang maging famous sila. I remember sa isa sa kanta ni Eminem, Tagalogin ko na lang, sabi doon, gusto ko umalis pero ako'y lubog na. Ibig sabihin, gusto niyang umalis sa kasalanan. Gusto niyang umalis sa panig ni Satan, but hindi siya makaalis. Kasi yung kaluluwa niya ay ni-offer niya na kay Satan. Nung namasimula ma-convert yung lalaki na yon sa Adventist, ikinuwento niya lahat ng kanyang mga testimony. Sabi doon, nagba-blood compact sila kung gusto nila maging famous. Ino-offer nila. And, specific na sinabi ni Satan, ang pinakakaaway daw nila ay ang lalaki o ang tao na namatay sa cross ng Kalbaryo. At sabi daw sa kanya, huwag kang lalapit specific sa mga Seventh-day Adventist kasi mga kulto daw. Mga kulto daw ang Seventh-day Adventist. But yung father niya is nagkamali. Nai-enroll siya sa Adventist school at dun siya simulang na-convert. Isipin mo yan, nag-blood compact sila para lang sa famous. Para lang sa fame, hindi din sa money. But yung lalaki na yun is very thankful sa Panginoon dahil nagsimula siya ma-convert. Nakaalis siya sa ganung estado. Magsimula ka ulit, alam mo na, kaya gawin mo na. Alam mo na ang katotohanan, kaya simulan mo nang gawin. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi next week, hindi ngayon. Surrender all to God. Try nyo lang, mamaya, bago kayo matulog. Pray for those people that
na nakaaway mo. Sabi sa Matthew 5 verse 44 and 43 and 44, sabi doon, narinig mo na sinabi na mahalin mo ang iyong kapwa at kagalitan mo ang iyong kaaway. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Simulan mo sa pagmamahal sa kaaway. Diyan mo makikita yung self-denial. Kapag nasimulan mo sa pagmamahal sa kaaway, mapapansin mo, okay lang na wala ka basta meron ng iba. Alam mo ba na kinausap ako ng Panginoon through devotionals? If you don't know devotionals, I will teach you how to do devotionals. But, sabi sa akin ng Panginoon sa devotional ko, bumili ka ng Bible. Lord, wala akong pera. I don't have the money. Sabi sa akin ng Panginoon, bumili ka, basta bumili ka. Wala akong nagawa, kahit wala akong pera, umorder ako sa shopping ng Bible. Pag sinabi ng Panginoon, syempre, siya rin ang magpo-provide. Nag-doubt ako kasi palapit na yung order ko. Kasi wala po akong pera, pero palapit na yung order ko, pagdating na. Nag-doubt ako. Then, eksakto, pagdating ng order ko, wala akong kapera-pera, makikiusap na sana ako sa rider. May nagabot sa akin doon sa church na aking tinutuluyan. Pinabutan niya ako ng 500 pesos. Pambayad dun sa Bible. And eksakto lang dun sa pambayad sa Bible, 500 pesos. Then, nung nabili ko na yung Bible, kala ko, pinabili yun sa akin ng Panginoon para sa akin. But, meron ako nakita sa prayer request list na nagpipray ng Bible. Then, I gave it to him. Sabi ko, this is your answered prayer. Thanks to God. Kasi, pinabili niya ako ng Bible para sa'yo. Gumagamit ang Panginoon ng ibang tao para masustain yung pangangailangan ng ibang tao. And now, na-witness nyo, baka self-interpretation pa lang or baka na-realize nyo na masyado na tayong malayo sa Panginoon. Kaya, nandito ako sa harapan ninyo, pinapaalalahanan kayo. Lumapit kayo sa Kanya. So, yun lamang po. At maraming salamat. Amen. Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.